Ano ba yung mga top excuses ng mga ayaw mag-invest? Una, ang bata ko pa. Diba? Pangalawa, ang dami ko pang utang. Pangatlo, scam naman yan. Hindi pa nga narinig yung buong presentation, scam na. Pang-apat, ang daming gastos. Diba? Hindi na naubos ang gastos. Hindi naman po talaga nauubos yan. Pang-lima, magbi-business na lang ako. Pang-anim, hindi pa priority yan. Gastos lang yan. Pang-pito, mababa naman ang kita dyan. Diba? So, kapag inoferan po tayo ng 2 to 3 months, dodoblang pera natin, wala pong ganun. Tumakbo na po kayo, malamang sa malamang scam po yan. Pang-walo, may ipon naman ako sa bangko. Diba? Hanggang sa panghuli, ang tanda ko na. Doon pa lang, naghahangad na makapag-ipon. Kaya lang, matanda na. Saan pa siya kukuha ng pang-invest, di ba? So, sabi nga, you will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse is, isa lang po ang sigurado eh. Magbe-birthday at magbe-birthday po tayo next year. Ibig sabihin, tatanda at tatanda po tayo. Hindi po lifetime. May lakas po tayo magtrabaho. Di ba? No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college. Sabi nga, kung ang sweldo mo ngayon is pang elementary, next year magka-college na ang anak mo, kung hindi mo ito napaghandaan, ano po ang mangyayari? Tama po ba? No matter what your excuse is, eventually, magre-retire at magre-retire ka and stop making active income. So, tandaan po natin, palagi po natin sinasabi na hindi po lifetime, isa kang OFW. Hindi po lifetime, kaya mo magtrabaho. Hihina at tatanda po tayo. Sabi nga, time for action. Siguro kung hindi po aksidente na ikaw ay na-invite dito po sa Zoom natin, so siguro ito na po yung, sabi nga, ito na yung time para magsimula ka. Kung sa palagay mo po, makakatulong po ito sa iyo, makakatulong sa kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo. Unahin po natin yung ating pamilya, di ba? Hindi naman po natin gugustuhin na pagtanda po natin.